Ang kanyang tanong, ilang years po ma'am pwede mag-work dyan bago magkaroon po ng papel? Hi guys, hello everyone, welcome to my channel and welcome now in South of France. So I am here in South of France. Kung makikita nyo naman, andito ako sa yate. And first time kong gagawa ng question and answer vlog dito sa yate. So, kasi may time naman tayo ngayon. So, mag-isa lang ako dito. Tingnan nyo yung aking paligid. And so, gagawa tayo ng question and answer vlog while waiting sa mga guests. Kasi, nasa labas sila. So, nag-dinner out. Okay. And kararating ko lang mag-jogging. So nagja-jogging ako pag may pagkakataon pag nandito kami sa yate. Okay, question and answer vlog tayo. Gagawa tayo dito ng sasagot na naman tayo dito ng katanungan rather. Okay, kay Bads Christine Channel 8413. Okay, ang kanyang hindi nakita. Anyway, babasahin lang natin. Ang kanyang tanong, ilang years po ma'am pwede mag-work dyan bago magkaroon po ng papel para meron po akong idea kapag may TRC na po ako from Poland. Ito, doon siya nag-comment sa aking Q&A vlog na magkano nga ba ang upa ng bahay dito sa Monaco. And yun. I think nabanggit ko yun. Yan, doon sa question and answer na may nagtanong kung magkano ang bahay sa Monaco. So, doon siya nag-comment, doon niya napanood. First of all, thank you so much, Bads Christine Channel 8413. Thank you sa pag-iwan mo ng katanungan. Okay, ilang taon bago magkaroon ng papel dito? Okay, at itong, lagi ko sinasabi, itong aking i-share is based on my own experience lamang. So, yun yung aking ma-share sa inyo, sa kanya, sa inyong lahat na nood sa akin. And si Bads Christine, and I think nakita niya ako doon sa isang live ng YouTube channel ni Ka-Inspire. So, saglit lang ako, 1 hour lang ako nag-guest doon. May mga interview, portion. Kaya nandito nga ako sa yate, so hindi ako pwede magtagal. So, doon. So, napag-usapan kasi namin, nalaman ko, papunta siya ng Poland. And bumisita siya sa aking YouTube channel. So, yun nga, ang aking maisasagot is based lang po sa aking experience. For me kasi, Monaco yung aking papel. Hindi, dumating ako dito 2021, and then lumabas yung aking papel, wala pa siyang 1 year. Dumating ako ng April 7, 2021, lumabas yung aking papel ng October 5, 2021. Yun. So, yung pag-process noon is naikwento ko na rin dito sa aking YouTube. Nasa playlist ko na journey story, hanapin nyo lang yun, o kaya my journey, hanapin nyo. Actually, gagawa ako ng mas clear pa na video, kasi nung mga panahon na yun, pag gumagawa ako ng mga ganyang video about sa aking journey, is nahahabaan ako sa mga video. So, ang ginagawa ko is pina-fast forward ko para mapaikli, para umikli yung aking video. So, yun yung aking ginagawa that time. Okay. So, yun. Sa akin kasi, yes, pumasok ako dito as tourist talaga. And then, pagdating namin dito, pinrasis na namin lahat ng papeles namin. And kasama ko yung aking amo na nag-asikaso ng aking mga documents ko. Kasama ko sila. And, inumpisahan na nila kasi bago kami nag-apply ng aking French visa is mayroon silang pinapirmahan sa Monaco government na they're allowed to hire someone from Singapore outside the country, kasi marami ng mga kababayan dito
dito. May marami naman ng mga Asian dito na nandito na. And so, tinry lang nila yon. Nila yon. Sa mga bago pa lang sa aking channel at na-click nyo ito, makikita nyo sa aking mga content kung paano ko nakilala yung aking mga amo, paano ako nagkapapel, paano ako nakarating dito sa Monaco. So, ako ay dating OFW sa Singapore. So, yun yung sagot niya. Ilang years pwedeng mag-work bago magkaroon po ng papel. So, yun nga yung aking, Christine. Yung aking experience nga is hindi umabot ng 1 year bago nagkapapel. Pero yung, dahil Monaco yung aking papel. Pero mostly na ating mga kababayan dito is, ang papel nila ay French. And, na nagtatrabaho sa Monaco. And mayroon, lately, marami na rin ako nakilala na Monaco ang mga papel. Swertihan kasi yan kung ikaw ay makakuha talaga ng napaka-supportive na amo na willing kang papapilan. So, depende sa tagal, depende sa depende sa mo yun, sa performance mo sa mga amo mo. Kung ikaw ay magkataong kung ikaw ay papadari na makahanap ng amo na willing kang suportahan, papapilan. Kasi sa Monaco, ang kailangan para magkaroon ng papel is kailangan i-declare ka nila, kailangan mayroon kang bahay. Marami mga dumadaan. Kailangan i-provide kanila ng bahay. And, yun nga, declared ka, full-time declared bago ka bigyan ng while sa French naman, pwedeng ikaw mismo ang mag-asikaso ng iyong mga papel. Mga papeles, yun nga lang is, matagal-tagal talaga and kailangan mong magkaroon ng continued work. Kung pwedeng makahanap ng declared work, mas maigi. And kung ikaw ay pagdating mo dito at asikasuhin mo na lahat, like yung mga insurance, kasi yung mga walang papel dito is mayroon silang tinatawag na malady mutual. Yun yung para pag ikaw ay nagkasakit, pag ikaw ay pagpapa-check up, para ikaw ay hindi mo na kailangan magbayad ng malaki, or I'm not sure kung, kasi kami sa Monaco, 80% ang discount, so 20% lang yung aming babayaran. Sa French yata, pag wala kang papel, I think 100% yata sila, I'm not sure, baka makorek, baka naman tayo, so I'm not sure. Basta pag inasikaso yun kasi para time will come, kung ikaw ay mag-aasikaso ng iyong mga papel, yung documents, is mayroon kang patunay na ikaw talaga ay andito sa France, mayroon kang malady records, yung iyong address, kailangan mong may address. So, kung ikaw ay makikishare ng bahay, make it sure na yung cashier mo is willing siyang magpa-address sa'yo. Tapos, yung mag-subscribe ka sa bus card, para may record ka na, you're a taxpayer talaga. So, ganun lang yun pang mga and then, yung mga resibo mo from the start na nag-start ka dito, i-keep mo yun, patunay na, kunyari, after many years, or after 5 years, after 4 years, or after 2 years, malay mo papalarin ka, and after 2 years, magkakaroon ka ng pagkakataon na asikasuhin yung papel mo. Kailangan mo lang yung compile yung iyong mga patunay na ikaw ay nandito na, nakatira sa France, nakatira sa Monaco, taxpayer ka. And sa Monaco nga, hindi yan kailangan, kasi ang kailangan mo lang is amo pag Monaco. Once na may amo ka, na amo kang willing papapilan ka, automatic buwan lang talaga ang aabutin. Buwan lang, hindi aabot ng ilang taon yan. Pero kung yun nga, sa France, yun, may mga kababayan tayong sila na mismo ang nag-process and how many years. So may mga kababayan din tayo dito na napakatagal na nila, wala pa rin silang papel. Pero choice nila yon, choice naman nila yon. So it's our choice naman kung gusto nating So choice nila yon. And
pag nandito na kayo or ano, makipag-communicate lang kayo sa may mga organization naman tayo dito na pwede nating lapitan kung paano, and magtanong-tanong. Minsan mas maigi pa yung mag-direct kayo tanong doon sa mga may mga sa mga or sa Mary sa ano, sa basta yung doon mismo sa office na yun, kasi di ko kasi kabisado ang France, pero sa Monaco diyan sa ano sa may port diyan yun kung saan ako nag-ano na aking card de séjour. So yun kung ano ang kailangan, and yun nga sa French pwede kayong mag-asikaso by yourself as long as matagal na kayo and mayroon kayong maayos na trabaho at kompleto kayo ng mga papeles na kailangan. I'm not sure kung ano ang mga kailangang papeles, yun ang dapat nyong alamin. Kasi minsan dito pag nagtatanong tayo sa mga kapwa natin, it's either makakakuha tayo ng sagot or makakakuha tayo ng discouragement lang. Alam mo yun. So marami dito na ano, mag-aasikaso ka pa ng papeles mo, kamahal-mahal, ganito, ganon. So it's your choice naman kung gusto mong magkaroon ng papel, gusto mong subukin talagang ano, kasi syempre iba-iba tayo ng gusto. Yung iba okay lang sa kanila na hindi sila makakauwi ng Pinas. Yun lang naman talaga ang ano sa atin, pag walang papel hindi ka makakauwi ng Pinas. Although pwede kang umuwi, pero yun nga lang, hindi ka na makakabalik or mahihirapan ka nang bumalik, parang ganon. Or siyempre nandito na tayo. So yun lang, and papunta kasi siya ng Poland. And advice ko sa'yo bago ka tumawid dito is maghanap-hanap ka muna ng ano, kasi pagdating dito, lalo na pag during winter time, mahirap maghanap ng amo. And kailangan mong maghanap-hanap, kailangan mong mag-join ng mga online ano, but make it sure na hindi ka may scam, kasi marami ring scammer sa mga online no. So meron dito mga French Riviera job services, mayroong Filipino, French, ano, basta mag-join ka, mag-search ka ng mga ano, mga page dito around south of France, like dito sa Nice, Cannes, Antibes, Monaco, Beausoleil, mga ganyan. So mag-join ka lang, and search ka muna. Huwag basta-basta tumawid, and wag basta-basta tumawid kung wala naman. Ito na naman yung ayaw ko talaga is ano, pag gumawa ko ng video na ganito, biglang napo-full storage yung ating ano. So ayun, naputol. Yun na, advice ko is wag basta-basta tumawid ng hindi ka sigurado sa sarili mo talaga na yung tatahakin mo, yung ano mo na, tatawid ako doon kasi malaki sweldo, pero hindi ka sure kung ano yung kahinatnan mo. And kasi meron akong kaibigan na galing ng Poland. Maganda rin sa Poland, although pag ikumpara nyo yung sahod sa Poland dito at saka sa Poland, mas mataas talaga dito. Pero isipin mo, pag ikaw ay nandito na mahal ang bilihin dito kumpara sa Poland. Yung aking kaibigan na nandito na isa, parang nagsisi siya na sana daw is hindi mo na siya tumawid basta-basta. Kung kaya nyo mag-antay na magkaroon kayo ng papel dyan, antayin nyo bago kayo tumawid sa ibang sa ibang Europe dahil pag tayo ay may papel na, pwede na tayong maraya na tayo nakakalabas-pasok. At diba, at least pag may papel ka, pag napunta ka dito, and then after few months hindi mo magustuhan, pwede ka pang bumalik sa Poland, parang ganon. So yun yung advice ko, pero syempre nasa inyo pa rin naman yun. Yun lang yun. So yung kaibigan kong sinasabi ko is nandito siya, may trabaho, may full time naman na siya, pero yun nga lang, continue yung kanyang sweldo. Yun nga lang is wala pa siyang papel. So hoping na maayos din. Nasa pagpupursige naman talaga yan natin yun eh. Once kasi, okay, ito pag, yun nga, balikan natin, pag ikaw ay may papel, okay yung iyong papel sa Poland, tapos napunta ka dito, pwede kang magtrabaho, pwede kang ma-declare, pwede kang dito ng maayos, and then,
Yun nga, pag ayaw mo, after ano na, ayaw ko, tapos may marinig ka mga kaibigan mo na nasa pulan, oh, balik ka dito kasi hiring ang ganito, mataas ang sweldo. So, makakabalik ka anytime. So, yun lang. I hope na nasagot ko ng maayos ang iyong katanungan, Christine, and thank you so much sa iyong pag-iwan ng tanong dito sa aking YouTube channel, and maraming salamat sa iyong pagbisita. Okay guys, ako'y magpapaalam na, and I will try to do another question and answer vlog para pag ito ay na-edit ko, I hope ma-edit ko kaagad ito para tuloy-tuloy na yung ating sabi ko nga, kung napanood niyo yung aking previous vlog, yung Edad 40, yun about Singapore naman yun. Kasi yung tanong niya is about Singapore. So, ito naman ating tanong. Depende kasi sa mga tanong. So, yun din yung aking itatakal sa aking Q&A vlog. Okay, thank you so much ulit. So, muli ako pa yung magpapaalam na kung kayo ay bago pa lang sa aking YouTube channel at nagkataon lang na na-click nyo ang aking video ito, huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng comment sa baba kung mayroon kayong katanungan at kung kinakailangan kong sagutin via video, is gagawan po natin ang paraan. Okay, so muli ako nga pala si Hanalisa Vlog, Dabisdak ang Bisayang Dako, na dating OFW vlogger sa bansang Singapore na pinalad mapadpad sa bansang Monaco. Bye! See you in my next vlog!